Hello po mga kabayan, magandang buhay, Analisa Reality Vlog. Kumusta po kayo mga ka-business ka-papi Kalingap? Magre-reaction po ako ngayon dito kay Kalingap Rab. Isang araw na po yung nakalipas na muli nilang binisita yung tatlong magkakapatid na mahihiyain na dati tinagurian silang mga zombie. Kasi kung maglakad nga sunod-sunod tapos dire-diretso lang, hindi sila umiimik. Pero bago ko ituloy, thank you po to my new subscriber. Welcome po sa aking munting kubo. Salamat po sa pag-suporta nyo sa akin. Mga silent viewers, nagla-like, nagko-comment, nag-share po. Thank you so much. Support po natin. Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Bal Santos Matubang, ayan, kay Kuya Bal, and Jack Tapia Matubang, mga kasamahan ko po mga reactors dito sa Karepa, buong Kalingap team, please support po natin. Also, Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, mga kasamahan ko rin po mga reactors sa Ka-Business Official at ang mga pagwangs. So ito po, pumunta na doon sila Kalingap Rab, muling binalikan, part 7, kung hindi ako nagkakamali, ay part 9, sorry, part 9 na pinuntahan nila muli itong magkakapatid doon sa kanilang bahay. Itong time na to kasama nila si Dr. Love. Ako naman nagpapasalamat, ina-appreciate ko na andun si Dr. Love, ginausap niya yung magkakapatid na mahihain. Kaya lang, para sa akin po, ito po yung aking opinion. Kasi nakatutok ako pinanonood ko talaga. Since ito first time lang nilang nakita si Dr. Love, oo, ito naman si Dr. Love, nakikita niya syempre sa mga vlog ni Kuya, ni Kalingap Rab ang mga bata. Pero dito ngayon, sa nangyayari kasi, yung pamamaraan ni Dr. Love, pasensya po bis po tayo Dr. Love, ito lang kasi alam naman ho natin na itong magkakapatid na ito ay mahiyain. Hindi nga sila sanay sa tao. Tapos yung atake nyo po, nagulat yung mga bata. Di ba yun supposed to be kailangan natin silang dandahanin yung makuha yung kanilang tiwala sa tao. So sa kanya kasi first time niyang nakausap itong mga bata. At itong mga bata, syempre, kumbaga nandoon pa sila na hindi nga nila kilala yung tao. So makikita natin yung attention nila habang kinakausap ni Dr. Love. Ano pa rin parang wala lang, ignore, lutang, mga ganun ba? Nandun pa rin yung hiya at saka yung hesitation, yung takot. Masasabi bang takot yun? Nag-aalangan. Ang isa pang napansin ko dito, habang nagsasalita si Dr. Love, yung napansin mo yung hinahawakan niya yung bata, si Bea, kinakalabit niya. Dapat hindi na niya sinundan nung unang beses na umilag yung bata. Kasi hanggat maaari, kahit naman sino kahit sinong professional dyan, mapa-teacher man, mapa-doktor, mga psychiatrist, hindi naman, pag nakikipag-usap ka, normal na usapan, no touching. No touching talaga. Lalo first meeting nyo pa lang. Kasi parang dito, yung sa akin, pasensya na, observation ko lang sa nangyari. Alam naman natin na nabuli na sila noon. So yung kilos ni Dr. Love, the way siya na nagsasalita, nandoon pa na parang dinuduro-duro, yung nagaganon siya ng mga daliri. As in parang siyang authoritarian yung dating, yung ginaganon-ganon. Yung mga bata, imbis na maiintindihan nila yung sinasabi, katulad niya Dr. Love, alam ko naman yung intention niya para lang makatulong. Pero parang inuutusan niya yung mga bata na ganito ang gawin niyo, ganito. So hindi po kasi maganda kung pautos na magbago sila. Iba kasi yung ipapaliwanag mo sa mga bata dahan-dahan kung ano yung mga dapat nilang gawin hanggang sa ma-realize nila, hindi yung napipilitan lang. Yun po yung anchoring na doon, yung ibig kong sabihin. Kasi parang tapos habang ginagawa yun ni Dr. Love, mayroon pang background ng tatawanan sa likod, yung mga kasamang mga Kalingap boys. So, parang yung dating para sa akin lang po hindi ko po alam para sa inyo. Para sa akin, parang parang nabubuli uli sila sa pamamaraan na ganun kasi pinagtatawanan.
Tapos, ang ano pa atake ni Dr. Lab, parang siga-siga siya. Dapat malumanay lang. Tapos, yun, yung hinay-hinay, parang yung mga bata, magiging attentive sila na, oo, sige, ganito pala dapat ang ginagawa namin. Hindi yung mapipilitan na lang. Tapos ano pa, yung uupo si Dr. Lab doon sa katabi ng mga bata ba na ayaw nga ng mga bata na ano nga sila, naaasiwa nga nag-aalangan nga kasi nga unang nakita pa lang nila yung tao. Plus, ayan pa, ang dami, puro lalaki kasama. So, wala si Grace. Siguro may klase yun, kaya hindi nila naisama dyan. Mas lalo silang imbis na magbabago, mas lalo silang nag-aalangan. Ito pa yung napansin ko kay Chris, yung panganay. Laging malayo yung tingin. Maganda talaga dito, Kalinga Prab, suggestion ko lang po at opinion ko lang po, ito hindi ko kayo pinangungunahan. Talaga, dalhin sila sa professional, one-on-one. Tapos pag kakausapin sila, walang magtatawanan. Seryoso. Kailangan i-dig deeper yung kanilang mga, bakit yung attitude nila ganun, bakit sila nagiging tahimik, bakit lagi silang tulala, ano ba yung mga naiisip nila kung nananahimik sila. Yung mga ganun po. Yun talaga doon kay Dr. Lab na lang ako, hindi ko lang nagustuhan yung pamamaraan niya ng pag-usap dito sa mga bata para sa akin. Ewan ko dyan sa comment section po kasi hindi ko pa napasadahan yung mga comment section, busy po ako, pinanood ko lang yung video. Tapos ito pa, yung nanay parang din, hindi rin niya kinakausap yata ng maayos yung kanyang anak, kumbaga walang mother and children, daughter communication, yung ganun. Kaya siguro mga tahimik ito. Gusto ko silang makausap. Totoo lang. Gusto ko silang makausap. Paano kayo mangyayari yun, Ang layo nila. So, ayun lang, pasensya na po, Dr. Lab. Kaya nang sabi mo, marami kang basher. Hindi pa ako basher. Karipa-reactor po ako at hindi po ako magiging basher nyo. Opinion ko lang yung ibinigay ko. Na sana po sa susunod, lalo't mga bagong kita nyo pa lang, iwas po sa yung turo-turo, touching dito sa mga batang ito. Kasi sila mailap. Di mas lalo silang magiging mailap pagka ganyan. O, natuloy yan. Para sa akin, parang sila mag-aalangan na imbis na magiging open na sila. Tapos, basta wag niyo lang kasing pagtawanan kung kakausapin sila kasi nahihiya lalo yung mga bata Lalo pat may camera, nahihiya din talaga sila sa totoo lang. Yun ang napapansin ko. Si Melissa, laging simangot. Pero pag si Grace ang kausap niya, ang ganda niya. Nakasmile siya, normal. Ayaw lang nila talaga nung siguro, mga ganyan na, syempre, nare-refer sa kanila yung binubuli sila sa school. Baka hindi natin alam. Pinagtatawanan din. Tapos kung ano yung mga naririnig nilang salita, syempre, yan sa kanila. Nandito yan sa kanilang puso na itatanim. Kaya sa mga ganitong mga bata, kasi may mga isip na yan, talaga, as in, sa umpisa, hinay-hinay, baby talk muna. Hanggang sa maintindihan nila. At saka wag obligahin. Yun po yung sa akin. Huwag po natin silang obligahin. Dr. Love, please, no touching po. Sa susunod, nakakausapin nyo sila. Si Melissa, ginaganon, umiiwas na nga. Yan. So, ilalagay ko po yung clip para, makita nyo po. Hindi ko na lalagyan ng sound. Bisitahin nyo na lang po sa channel ni Kalinga Prab para marinig nyo po yung kanilang mga pinag-uusapan. So, hanggang dito na muna ako. Maraming salamat po. Bakante pa ako na ngayon, isang oras. So, gagawa pa ako ng isa pang reaction para tuloy-tuloy po yung pag-edit ko. Salamat po sa suporta ninyo. So, mag-ingat po tayong lahat. To God be the glory.